Panibagong araw, panibagong blessing. Napakaganda talaga ng sikat ng araw. Kaya nga lang, sa sobrang ganda ay medyo mainit talaga dito sa area namin ngayon. Halos buong linggo nga na walang halos ulan. Dito nga sa lugar na to, yung paligid talaga nila ay tuyong-tuyo na yung mga dahon, lalo na yung lupa. Pero again, kagaya nga ng na-share ko dati, advantage ito para sa amin. Dahil talaga namang halos everyday, tuloy-tuloy tayo na nakakapag-misyon na walang ulan. Simula nga nang dumating ako dito sa Cotabato, ay ngayon ko lang talaga naranasan at na-feel talaga na summer. Dahil nung mga unang taon na dating namin dito ay talagang umuulan kahit nga summer. Dahan-dahan na nga rin na nagsiset up si husband. Eto nga at excited na manood tong batang to. At hindi nga rin siya mahiyain dahil kada tanong ko sa kanya ay sinasagot naman talaga niya. At parang naiinggit pa nga ako dito sa kinakain niya na ginanggang. Pasimple ko nga lang din siyang tinitingnan dahil halata namang enjoy na enjoy siya sa kinakain niya. Tapos dito nga sa tapat ng purok kung saan kami nag-set up, dito may nagtitinda ng barbecue at ginanggang. Nagdadalawang isip pa nga akong pumunta doon. Kaso yun ang isa sa mga paborito ng asawa ko. Mahilig kasi talaga siya sa mga ihaw-ihaw. Kaya eto, at naaya nga niya din ako. Marami din naman tinda si ate. Meron siyang mga isaw, hotdog, meron ding paan ng manok. Pero ang binili nga lang din namin para tikman ay yung isaw. Sa lahat nga ng nadaanan namin ay sila lang yung nagbo-barbecue. Maganda rin tong pwesto ni ate dahil tapat ng tindahan. Kaya lang na timing na sarado nung bumisita kami. Habang naghihintay din ay nakikipag-usap at kwentuhan din kami sa mga nagtitinda. Sabi ko nga kanina ay tag-isa lang kami. Kaso masarap din naman talaga at nakakabitin yung isa. Kaya bumili pa kami ng dalawa. Habang inuubos nga namin yung isaw, eto at nagsisimula na silang manood. Halos mga bata pa nga lang yung audience natin dyan. Pero maya-maya nga lang din ay pupunta rin yung mga magulang nila. Marami din kasing dumadaan dito kanina. I hope tapusin nyo tong video para makita nyo mamaya na napakaraming tumanggap sa Panginoon. Nakita nato ang gamay ng glimpse sa ginatawag na impyerno. Kita mo nato na barbecue. Kung pasagutan na, kita mo na, nakita ng ginato na ginasugba din ha. Ikaw, dili ka, nakasatama huna-huna, dili niya mo gusto nga isugba imong kaugalingon kamot. Ta gusto nga pasuon ang ato ang kaugalingon. Subot pasubot, dili ta gusto mo atong impyerno. Pero tungod kining sala nga naa nato, bata man o hangtong, kitang tanan nga tao sa kalibutan, mo ato kita sa impyerno. Pero, dili ka na ang gusto nga mahitabo sa Ginoo. Muna nga siya na mismo ang nagluwas nato. Giluwas na niya 2,000 years ago aron dili na tamo adto sa impyerno kun dili gusto niya nga dadto niya padulong sa langit. Tuyuan nga nabi dinhi sa inyong lugar kay tungod ang langit libre walay bayad. Ang kaluwasan libre walay bayad. Libreng regalo sa Ginoo. Ang langit tungod kinabuhi walay katapusan mao ni ang kinabuhi didto sa langit. Wala na kay gutom didto. Regalo sa Dios ang kaluwasan. Dili tungod sa pangalan sa simbahan, dili tungod sa denominasyon. Oo, naman kami simbahan. Pastor man ako, pero dili ako makaluwas ninyo. Kung dili si Jesucristo lang. Ang purpose sa simbahan, mauni ang pagsangyaw sa maayong balita. Ang trabaho sa simbahan, mag-share, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero dili manag-iya sa kaluwasan. Nasabtan na ito ang kalahian. Importante nga magsimba ta. Pero dili ta magsimba aron maluwas. Kung dili, magsimba ta kay tungod luwas na kita. O muna ang kailangan nato nga magsimba kay tungod nakita nato din nga giluwas na kita ni Jesucristo. Kung ikaw gigugma sa Dios, gusto niya nga mahimo kang maluwas, nga ikaw mamatay man inigabot sa panahon, pero sa langit ta mo padulong dili ta mahadlok. Utan kitang tanan makasasala. Sagta nato. So muna nga mo adto kitang impyerno. Muna kailangan nato si Jesus kay si Jesus lang ang buotan, si Jesus lang ang mataro, walay sala. Siya nga walay sala mo inamatay para kanatong makasasala. Siya ang nagpuli para nato nga dili na ta masilutan o magbayad dito sa impyerno. So simple lamang, dili na ko magdugay para ninyo. Ang langit, libre walay bayad. Dugay ka nang gipasaylo sa Ginoo. Apan, imo kining madawat ang kapasayloan na personal experience nimo sa imong kagalingon kung imong tuuhan ng dawatong si Jesus. Hindi ko na nga lang na-videohan yung prayer kanina dahil sobrang dilim din kasi talaga dito. Pero alam ko, nakita yung lahat ng Panginoon. Medyo nag-alangan nga rin kami kanina kasi baka nga walang manood dahil medyo malayo kasi ito sa kabahayan. Pero grabe kumilos yung Panginoon dahil laging nire-reveal sa amin ni Lord na para doon talaga kami sa mga area na pinupuntahan namin dahil hindi siya nagkakamali. Yung mga ginagawa
ginagawa ko nga ngayon. Wala to lahat sa plano o pangarap ko. Pero ito yung hindi ko ipagpapalit. Dahil dito, naranasan ko at naramdaman ko na ito talaga yung purpose ko sa buhay. Lahat ng ito, lahat ng ginagawa namin at lahat ng meron kami, pati yung pagbabago sa buhay ko, galing talaga lahat sa biyaya ng Panginoon. Ang dami ko pa sanang gustong i-share at ikwento sa inyo. Kaya lang kulang na tayo sa oras. Kaya hanggang sa susunod na lang muna. God bless!